Sa bansang Pilipinas, sana ay okay lang kayo ngayong mga oras na to. So napapansin nyo ba na talagang patindi na ng patindi ang politika sa ating bansa? At eto nga makailan lamang sa Davao City, ang alam natin ay nagkaroon na ng assembly ang PDP laban. At kanila nang idineklara kung sino yung mga tatakbo na senador sa 25. At ang chairperson ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, naiisip ng mga netizen na baka ito ay tumakbong senador or baka sa 2028 ay vice president. Hindi natin masasabi, no, dahil sa takbo ng politika dun sa sinasabing gentleman agreement, no, sa bansang China, mukhang magkakaroon ng girian itong sa pagitan nitong si President Bongbong Marcos at si dating President Rodrigo Roa Duterte. I-insist nitong si Pangulong Marcos na mayroon daw naganap na secret agreement ang tawag niya, no. Baga sinungalingan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang sabi niya ay hindi daw naman ito totoo. So ano nga ba ang nakapaloob na katotohanan hinggil sa mga isyong ito? Napakarami pa mga kababayan natin na maglalabas ang mga issue, pero sa ngayon ay ito muna yung panoorin natin, no, yung naganap na pagdideclare ng mga magiging kakandidatong senador dito naman sa PDP laban. So, andito. Pakinggan nyo yung pahayag nitong si Senador Robin Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Total, pinagsalita na po ako. Naging ugali ko na po pag nahawakan ko ang mic. Pasensya na kayo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumalo ngayong gabi, sa lahat po ng ating miyembro, sa lahat po ng ating mga opisyal. Alam ko po, lahat po tayo ay, alam niyo po, ang PDP kilala tayo na may prinsipyong partido. At kapag may prinsipyong partido, ibig sabihin lahat tayo dumating dito ng KKP. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating tagumpay. Hindi po tayo finance ng kahit na sino. Tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Kaya ko po nasabi yan, pagkabanggit po ng ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, binulungan po ako kagad ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, humanda ka na. Po ako kasing bilis ni FPJ bumunot. Pero isa lang po ang may papangako po sa inyo, katulad po ng sinabi ng ating mga namumuno, wala po akong bahid ng kahit ano. Isa lang po ang bahid ko. Ako'y mapagmahal, hindi sinungaling, totoo, higit sa lahat may bayan. Tinatanggap ko po ang pagiging campaign manager. Maraming salamat po. Salamat, Senator Padilla. Ayun mga kababayan natin, dinig nyo naman yung naging pahayag nitong si Senador Robin Padilla na sabi nga niya ay wala namang maisisilip daw sa kanya dahil ang tanging kapintasan niya ay mapagmahal siya at hindi sinungaling. Sabi nga niya, laban kung laban dahil siya naman daw ay may B. So kayo na yung magduktong, no? Basta sabi niya may B. May B daw siya at nakahanda siya sa anumang laban. Ayaw pa ba ako? Dito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, I was really decided, I have really decided to run again for re-election. Lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa
Quad Committee ng House of Representatives. Araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bububugin na lang ng Moregan. Lalaban tayo. Kaya tama kayo, Pilipi, laban. Laban kahit na araw-araw tayo dinigipit, araw-araw tayo sinisiraan, araw-araw tayo inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo aatras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan, na nagigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung respect. Wala yan. Ngayon yan, since day one ang aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para respakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, ano natin sila respakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, Philip Salvador, at kung sino magsasama sa ating partido, pagpatawid natin ang 2025. Ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun ang ating gahawad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, nandito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido, ng PDP, kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa nila. Napakinggan nyo yun namang payag nitong si Senador Bato de la Rosa na sabi nga niya ay pa ba daw siya aayaw? Inaaraw-araw na sila na pinupulutan ba? Ayan, araw-araw na silang pinagbibintangan at sinisira yung kanilang pangalan. Pero ang sabi nga ni Senador Bato ay laban. Araw-araw marami akong patikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuko. Kung ako po yung matatakot sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po yung PDP, mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga mukha na naalala ko noon, yun pa rin yung mukha na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating tatay dito, President Duterte. Salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po namin ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Ako, hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo yung mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon yung sumisip-sip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan, nasa atin po yung tapat na panunungkulan.
yung tatak Duterte panunungkulan po. Yun lang po, ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, inshallah, kung gusto pa lang ni Allah ang Panginoon na makapagservisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyerno may tapang at malasakit sa kapwa. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito. Dinig nyo naman mga kababayan natin, yung pagsasalita ni Senador Christopher Bongo na sabi nga niya ay may pagpatuloy lang niya yung mga napasimulan ni dating Pangulong Duterte na pagmamalasakit sa ating mga kababayan, lalo na sa mga may sakit. Alam niyo ito si Senador Bongo, naniniwala sa kanyang kakayahan kasi napaka-visible niya kahit saan magkaroon ng sunog, mapa-ospital, kung anumang mga kalamidad, lagi siyang nandyan. No? At yung kanya ipinangako noon na sa taong bayan, ay talaga naman tinutupad niya. Kaya naman ang sabi ng mga netizen ay sana daw na may huwag politikahin ang malasakit o ang malasakit center dahil dito lamang sila lubos na umaasa. At alam niyo naman yung naging pakikipaglaban itong si Senador Bongo dito naman sa PhilHealth na sinasabi nga niya na hindi siya pabor na ilipat yung pondo nito na huwag ilagay sa National Treasury kundi ibalik ito sa PhilHealth dahil ito'y kailangan ng ating mga kababayang may sakit. Yan muna mga kababayan yung ating tinalakay sa mga sandaling ito. Mga kaibigan, ang inyong lingkod, si Jet Claveria po, kapwa nyo, Pilipino.